Mga sangkay, nagiging usap-usapan ngayon ang makapangyarihang tao sa ating mundo. Isa sa mga powerful na tao dahil po sa pagiging diktador. Ito pong si Kim Jong-un ng North Korea. Ngayon, nagiging usap-usapan mga sangkay dahil mayroon daw po itong karamdaman. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At pandaigdigang balita tayo mga sangkay. Pag-uusapan po natin itong matinding diktador ng North Korea. Walang iba mga sangkay itong si Kim Jong-un na mayroon pong mga kakaibang mga pulisiya sa kanilang bansa. Kagaya na lamang po ng ipinagbabawal sa North Korea na magsuot ng maong. Totoo po yun mga sangkay. Isa yan sa mahigpit na ipinagbabawal doon sa kanilang bansa. Bawal din pong gayahin yung hairstyle ng taong ito. Bawal manood ng mga movie galing ibang bansa. Lalong-lalo na pag mga K-drama, pinagbabawal po niya ito mga sangkay. Ngayon, itong malupit na diktador ng North Korea ay nahaharap daw po ngayon sa isang karamdaman. Alam niyo, hindi na po ito bago kasi noon ay balita na rin po ito. Well, tingnan po natin kung anong totoo mga sangkay tungkol dito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Parami po tayo ng parami. Paangat po tayo ng paangat mga sangkay. Kaya naman, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Dahil dito mga sangkay, marami po tayong pinag-uusapan ng mga mahalagang impormasyon na nangyayari sa ating mundo. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito nga po. Ito po yung report, mga sangkay, na mayroon daw pong health problems itong si Kim Jong-un, ang malupit na diktador ng North Korea. Hindi na po ito bago, mga sangkay. Since before, naibabalita din po ito siya. Naalala ko by siguro 2020. Kasagsagan po ito ng pandemic. Bigla pong napabalita mga sangkay na si Kim Jong-un daw po ay pumanaw na. Ngunit makalipas po ang isang buwan, bigla na lamang pong lumitaw. Ngayon, eto, tingnan po natin ang balita. Ayan, North Korean leader Kim Jong-un is reportedly in poor health. Naninilikado pala mga sangkay. Okay, yung information is galing sa South Korea. Ayon po dito, South Korea's spy agency says his government has sought alternative medicine for him. Okay. Ang health problem daw po ni Kim Jong-un ay ang mukhang katabaan po niya ata to, mga sangkay, no? Mabigat na timbang. Ubis. At eto pa, hindi lang pala yan, mga sangkay, yung paninigarilyo at pag-iinom. Ayun lang. Sabi pa nga, pag wala kang disiplina, kahit gaano mo pa kamakapangyarihang tao, mauuna ka. Ganun lang yun. At saka, mga sangkay, alam nyo tayo sa mundo. Ito lang ang lesson dyan eh. Kahit gaano tayo kamakapangyarihan ngayon, kayaman ngayon, kasikat ngayon, darating at darating pa rin ang panahon mga sangkay na tayo ay mawawala sa mundong ibabaw. That's why very important yung personal relationship mo kay Lord. Kasi ito po talaga yung magiging natin na lumipas man o lumisan man tayo sa mundong ibabaw, at least ang ating kaluluwa ay ligtas sa kabilang buhay. Dahil dalawa lang ang patutunguhan ng tao. Langit o impyerno. Wala pong purgatorio. Wala po yan sa Biblia. Okay? 여기서 저희가 주목한 것은 As we focus on was that there was a speculation that North Korea is having a hard time managing his health with existing medicine. 기존의 약으로만 ito South Korean 다스리기 lawyer 어려운 ito. 상황도 일부 있지 않겠느냐 하는 추정이 있었습니다. 즉 기존 약제가 아닌 다른 약제도 Okay, so ang information from South Korea. Ito pa, may balita tungkol dyan. Yan si Kim Jong-un.
Alam, nakaraan lamang mga sangkay, nagparada na naman po ito siya ng mga mabibigat na weapon. Okay, mga di-kalibring weapon daw po nila mga sangkay. Kaya nga po, gigil na po ang taong to magkaroon ng World War III. Talagang gusto niya po siguro magamit bago po siya mawala sa mundo, magamit man lang niya yung mga weapons na pinagawa niya. Our next story is about the North Korean Supreme Leader Kim Jong-un. He is not doing okay. Hindi daw okay. According to South Korea's spy agency, the North Korean leader has regained weight and appears to be facing obesity-related health problems. Okay, obesity. Ngayon, anong mayroon dyan, sangkay? Anong sakit ito? Problems like high blood pressure and diabetes. Naku po, matitindi pala itong komplikasyon, mga sangkay. And this has prompted a massive search operation for medicines. Okay, dahil po sa kanyang katabaan nito, mga sangkay, so kung ano-ano na pong mga komplikasyon, tapos mahilig daw pong manigarilyo, mag-iinom. Naku, kaya tayo, mga sangkay, iwas-iwas po kayo sa bisyo, ha? Ako, para sa inyong kaalaman, never po akong tumikim ng alak at sigarilyo since birth. Okay? Never. Kasi, ang inaalala ko dito yung, syempre, yung maayos sa pangangatawan natin, sisirain lang po natin ng kung ano-anong mga inumin, sigarilyo. Isipin nyo, bibili kayo ng isang bagay na kung saan makakasira sa inyong katawan. Tapos pagdating ng araw, malaki ang gagastusin nyo kapag may mga komplikasyon na. So, ngayon pa lang, iwasan na po natin yan. Makakatipid pa kayo. The officials of the Hermit Kingdom, in fact, are looking for new medicines abroad in order to treat the North Korean leader. Here's what else South Korea intelligence suggests. 40-year-old Kim Jong-un, who is known for heavy drinking and smoking, comes Nako, matindi pala ito uminom at saka manigarilyo. from a family with a history of heart issues. Both his father and grandfather, who Nako. ruled North Korea before his 2011 inheritance of power, have died Yan yung tatay niya, mga sangkay, oh. Ito. of heart-related issues. According to observers, the North Korean leader appeared to have lost a large amount of weight in the year 2021, Dahil po sa kanyang katabaan talaga. likely from changing his diet. But recent state media footage showed that he has regained the weight. On Monday, South Korea's National Intelligence Service told lawmakers in a closed-door briefing that Kim Jong-un is estimated to weigh about 140 kgs again. It means that the North Korean leader is in the high-risk group Grabe. for heart disease. The South Korean spy agency, in fact, said that they have gathered intelligence that suggests an effort by the North Korean officials to get medicines for Kim Jong-un from abroad. Okay, so kumukuha daw po siya ng mga gamot galing abroad. Alam nyo, kapag pinag-usapan na po yung karamdaman, wala pong mayaman, mahirap dito. Kadalasan pa nga po, pag mayayaman, di ba, mas matitindi din pong karamdaman yung tumatama, mga sangkay. So, yan po yung realidad ng pagiging tao natin. Kaya nga, dapat mamuhay tayong mabuti. May takot sa Panginoon kasi just in case, no? Kasi, alam nyo, kahit aano ka makapangyarihang tao ngayon sa mundo, pare-parehas po tayo ng patutunguhan. Babalik po tayo sa alikabok kung saan yan po yung pagkalikha sa atin ng Panginoon. So, gaya nito, isang makapangyarihang tao, mayaman, punong-puno ng bodyguard, pero ganun pa rin mga sangkay, nagkakasakit, di ba? Ngayon, ang tanong dito, sino yung mga papalit sa kanya just in case mawala na siya? Ngayon ito. Isa sa mga laging nakikita natin ngayon ay itong anak niya. Nagiging usap-usapan na mini-mentor na daw po. Babae. Pero hindi ko lang alam kung magagawa niya yung way of leadership ng tatay niya. Baka ang mangyari mga sangkay, magkaroon ng reconciliation ang North Korea at saka South kapag ito na kasi babae, malambot po ang puso ng babae, mga sangkay, di ba? Pero,
Hindi din natin alam. Baka mamaya, dito nagmana to. Ito daw po mga sangkay. Yan po yung lagi kasing pinapakita ito ngayon ni Kim Jong-un, itong anak niya. Sa mga lakad, kahit po sa mga nuclear test, sinasama niya po itong anak niya. Ngayon, isa pa, sa may potensyal na susunod na magiging pinuno ng North Korea, ay itong kapatid niya, ni Kim Jong-un. Ang pinakamakapangyarihang babae doon po sa North Korea, walang iba kundi ang kapatid ni Kim Jong-un. Ito siya. Sana ba yun? Ayan. Ayan, mga sangkay. Lagi po yan siyang alalay ni Kim Jong-un, no? Diba? Lagi po siyang nakasunod, mga sangkay. Siya po yung nag-guide sa kuya niya. Kuya niya ba o? Sino ba matanda sa kanila? So, magkapatid po ito sila eh. Ito yung makapangyarihang babae ngayon sa North Korea na sinasabi nila pwedeng sumunod kay Kim Jong-un. Kung sakali, mawawala na po siya sa mundo. So, alam nyo, mga sangkay, malaking ano to, malaking bagay kung magkakaroon ng reconciliation na itong North Korea at South Korea. Kasi itong dalawang ano na to, iisang bansa dati, naging magkalaban ng mga sangkay. So, ano po ang inyong opinion? Tingin nyo ba? Kasi itong North Korea, mahilig po ito magtago ng kung ano-anong mga bagay. So, tingin nyo ba? Si Kim Jong-un ay malapit na. Dahil po dito sa mga balitang ito. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Saan na ba yun? Nawala Sangkay Janjan Daily. Asan na yun? Hindi na lang. Wait lang. Sangkay Janjan Daily. Hanapin natin. Ayan. Meron pa akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. Okay? Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ayan, mga sangkay, mga pampagood vibes na vlogs po ito. Hanapin sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.